Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata 24, talata 1 hanggang 6, tungkol sa paghihiwalay at pag-aasawang muli. Kung mag-asawa ang isang lalaki, ngunit dumating ang panahon na ayaw na niya sa babae dahil may natuklasan siya ritong hindi kaaya-aya at gumawa siya ng kasulatan ng paghihiwalay. Ibinigay ito sa babae at pinalayas ito sa kanyang pamamahay. Kung ang babaeng hiniwalayan ay mag-asawa sa iba at hiniwalayang muli matapos bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay o kaya'y namatay ang ikalawang asawa at paalisin rin ito sa kanyang pamamahay, ang babae ay hindi na maaaring pakasalan pa ng kanyang unang asawa. Ang babae ay ituturing ng marumi. Magiging kasuklam-suklam kay Yahweh kung papakisamahan pa nito ang babae. Hindi ninyo dapat dungisan ang lupaing ibibigay niya sa inyo. Iba't ibang tuntunin. Ang lalaking bagong kasal ay hindi maaaring maglingkod sa hukbo o anumang gawaing bayan sa loob ng 1 taon. Hahayaan mo na siyang lumigaya sa piling ng kanyang asawa. Huwag ninyong kukuning sangla ang gilingan na ginagamit ng isang tao para sa kanyang pagkain, sapagkat para na rin ninyong kinuha ang kanyang ikinabubuhay. Amen. Isang magandang buhay pong muli sa ating lahat. Muli niyo po akong samahan sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ika-24 na kabanata ng Deuteronomio, versikulo 7 hanggang 12. Iba't ibang tuntunin. Sino mang dumukot sa kapwa niya Israelita upang alipinin o ipagbili ay papatayin upang mawala sa inyo ang ganyang kasamaan sa inyong kapulungan. Tungkol sa mga ketong, sundin ninyong mabuti ang sasabihin sa inyo ng mga Levita, pagkat yaon ang tagubilin ko sa kanila. Alalahanin ninyo ang ginawa ni Yahweh kay Miriam, nang kayo'y naglalakbay mula sa Ehipto. Kung kayo'y magpapautang sa inyong kapatid, huwag kayong papasok sa bahay niya para kunin ang sangla. Maghintay kayo sa labas upang doon tanggapin ang sangla ng nangutang. Kung balabal ang sangla ng isang mahirap na nangutang sa inyo, huwag ninyong palilipasin ang gabi na nasa inyo ang sangla. Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang aklat ng Deuteronomio, Kabanata 24, versikulo 13 hanggang 17, at ang sabi, dapat maibalik iyon sa kanya paglubog ng araw, sapagkat iyon lamang ang gagamitin niya sa pagtulong. Sa gayon, tatanaw siya ng utang na loob sa inyo, at kalulugdan kayo ng Diyos ninyong si Yahweh. Huwag ninyong ipagkakait ang kaukulang bayad sa inyong mahihirap at nangangailangang manggagawa, maging siya may kapwa Israelita o dayuhan na nakikipamayan sa inyo. Bago lumubog ang araw, ibigay na ninyo sa kanya ang sweldo niya para sa maghapon, sapagkat iyon lamang ang inaasahan niya sa buhay. Kapag hindi niyo ibinigay agad at dumaing siya kay Yahweh, iyon ay pananagutan ninyo. Hindi dapat parusahan ng kamatayan ang mga magulang dahil sa krimeng nagawa ng anak, ni ang anak dahil sa krimeng nagawa ng magulang. Ang mismong may sala lamang ang siyang dapat patayin. Huwag ninyong pagkakaitan ng katarungan ang mga dayuhan o ang mga ulila. Huwag din ninyong kukuning sangla ang balabal ng babaeng balo. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Deuteronomy, chapter 24, verse 18 to 22. Kundi aalalahanin mo na ikaw ay naging alipin sa Ehipto at tinubos ka ng Panginoon mong Diyos mula roon. Kaya't iniuutos ko sa iyong gawin mo ang bagay na ito. Pagka iyong aanihin ng iyong ani sa bukid at nakalimot ka ng isang bigkis sa bukid, ay huwag mong pagbabalik kunin. Magiging sa taga-ibang lupa, sa ulila at sa baing bao upang pagpalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong mga kamay. Pagka iyong papaspasan ang iyong puno ng olibo, ay huwag mong pagbabalikan ang mga nalagpasan, magiging sa taga-ibang bayan, sa ulila at sa babaeng bao.
Pagka ikaw ay namimitas sa iyong ubasan, ay huwag mong pupulutin ang nasa likuran mo, magiging sa tagaibang bayan, sa ulila at sa babaeng baw. At iyong aalalahanin na naging alipin ka sa lupain ng Ehipto, kaya tinuutos ko sa iyong gawin ang bagay na ito. This is the word of God. Amen.